Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid at welcome po sa ministry ng Of Word and of Prayer. At ako po ay humihingi po ng paumanhin because we have to make again last minute changes dahil medyo nagloloko po yung gadget na ginagamit po natin. At isama niyo po sa panalangin sapagkat talagang matindi po yung battle at talagang alam po natin, nagagawin po ng kaaway lahat ng magagawa niya, mahadlangan lamang po ang gawain. Mahadlangan lamang po ang pangangaral ng salita po ng Panginoon. Subalit, sisikapin pa rin po natin sa tulong at biyaya at habag ng Panginoon na tayo po ay makapagpapatuloy sa atin pong gawain ngayong hapon. And welcome to our Friday, fellowship sa salita ng Panginoon and also in prayer. Ngayong araw po na ito, binabati po natin ang kapatid na Mia Jocampo Miller. Sister Mia, happy birthday sa iyo. Ganun din, binabati ko din po ang bunsong kapatid ni na Sister Samo at Sister Kat na si Cassie Ishii. At happy birthday din sa kanya. And of course, sa atin pong mga kapatiran pang nag-celebrate itong mga nakaraan, ay patuloy po nating binabati po ang bawat isa. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat napakabuti po ng Diyos na tayo po ay minsan pang dagdagan ng panibagong taon sa atin pong gawain at maging sa atin pong paglilingkod, sa atin pong ma-enjoy natin ang ating mga families at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat po ng iyan. Ngayong hapon po na ito, ako po ay nagpapasalamat sa atin na pong mga kasama. Thank you so much for bearing with us. At salamat for joining us patuloy sa gawain po na ito na of Word and of Prayer tuwing Thursday, Friday at saka tomorrow po, Saturday. So, ngayong hapon na ito ay may mga praises din po tayo. Pasasalamat sa Panginoon. Bagamat meron din po tayo na mga patuloy na kahilingan sa panalangin na patuloy natin pong idinudulog sa Diyos. Kaya samahan niyo po kami. Napakaganda po ng opportunity na tayo po ay sama-sama pong manalangin at magpasalamat po sa Panginoon. I also would like to thank yung atin pong mga kapatiran na willing pong tumulong, umagapay po sa gawain po na ito. I am truly deeply humbled. Bagamat sa gawain po na ito, na setup po na ito ay sinisikap po natin talagang maging very simple lang po yung setup sapagkat una po, dahil sa situation. Pangalawa po, doon po din po sa opportunity na kung saan ang nais po natin talaga din pong tutukan salita ng Panginoon and yun pong panalangin. So, this afternoon mga kapatid, ay tayo po yung dumako na sa Panginoon in prayer. Samahan niyo po ako as we open in a word of prayer. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, we thank you for this wonderful afternoon at salamat Lord sapagkat alam po namin, ikaw pa rin po Diyos ang siyang magbibigay ng katagumpayan. Panginoon, waksiin mo po anumang gawa ng kaaway. He is trying to really hinder the word. He is trying to hinder the preaching of the word. He is trying to hinder believers to pray. Panginoon, subalit Lord, ngayong hapon po na ito, kiniklaim po namin ang katagumpayang ikaw po ang siyang mananaig. Ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay po sa amin ng biyaya at kahabagan. Hawakan mo po, Panginoon, ang teknolohiya. Hawakan mo, Lord, ang amin pong paghahatid, Panginoon, ng gawain po na ito. At nawa po ay maging malinaw at tunay pong maging pagpapala po sa puso ng bawat isa. Nakasama po namin, Panginoon, sa ministry po na ito ngayong hapon. Patuloy pong pagpalain mo rin ang paghahanda ng aming mga puso, Panginoon, as we study your word. At ganoon din po, Panginoon, as we come to you, Lord, in prayer collectively, kami po ay sama-sama po at nagkakaisa pong nananalangin. Inilalapit ko po sa inyo ang mga members po ng MIBC Marikina. Inilalapit ko po ang aming mga kaibigan, mga kapatiran sa iba't ibang churches din po na nanonood at sa amin po, Panginoong Diyos, ay nakikinig upang sila po ay iyong pagpalain. Sila po ay iyong pong patuloy na kalingain, Panginoong Diyos, at sa hapon na ito ay igawad mo, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong habag. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagpapala mo sa amin, maging sa iyong lingkod, Panginoon. Muli po, ako po ay paging tapatin mo, O Diyos. Linisin mo po, Panginoon, ang aking pong puso. Panginoon Diyos, I pray, dear loving God, na nawa, Panginoon, ay masumpungan mo, Panginoon, na ang aking pong buhay
ay maipagamit, Panginoon, sa iyo at ikaw po, Panginoon, ang siyang maluwalhati, Lord. Salamat po sa opportunity na ito muli. Thank you for your word. Thank you for the scriptures. Thank you for the wonderful opportunity and time and privilege. And Lord, may all the glory, honor, and praise be unto you. Ito po ang aming dalangin naman in Jesus' name. Amen and amen. Sa hapon po na ito, mga kapatid, ay tatalahayin po natin ang isa po sa mga maganda pong admonition po ni Apostol Pablo. Ano po? Si Apostle Paul, bilang isa pong lingkod ng Panginoon, hindi po natin may tatanggi na siya po ay naging kagamit-gamit sa buhay ng marami pong mga mananampalataya. Bagamat marahil, he had learned so many things, lalo-lalo na po dun sa kanila pong naging ministry, ano po, with John Mark, kung saan, mga kapatid, ay alam po natin, nagkahiwalay po si Paul at si Barnabas, at si John Mark po ay sumama na po kay Barnabas sapagkat medyo hindi po favorable po si Pablo na maisama niya si John Mark doon po sa kanyang ministerial journey. At ang isinama po niya ay si Paul, si Silas, at isa din po sa mga anak sa pananampalataya ang minsan pang inilagak ng Panginoon sa kanya pong mga custody, ano po, bilang isang mentor, bilang isang discipler, ano po, and I am mentioning about the life of a young pastor or a young minister in the person of Timothy. So, kung meron po kayong mga Biblia, mga kapatid, if you turn to 1 Timothy chapter number 4, verses number 11 and 12, ito po ang sabi po ni Paul sa kanyang sulat po kay Timothy. Ang sabi po niya dito po sa verse number 11, "These things command and teach. Let no man despise thy youth." Sabi niya sa verse number 12, "But be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity." Ito po ang ating pong tatalakayin ngayong hapon. Kaya siguro kahit sa isang simpleng title po ay pwede nating sabihin, be an example. Okay? Be an example. Napakasarap, mga kapatid, na sa gawain po ng Panginoon ay meron po mga tao na magdadala sa atin, mag-a-admonish po sa atin upang tayo po ay maging kagamit-gamit, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, at tayo din naman po ay maaari pong maging pamantayan ng ibang mga mananampalataya sa kanilang lakad Kristiyano. At dito po sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy to become a pattern for other believers. Ano po? Yung kanyang edad, alam po natin that Timothy is young at marahil under his care bilang leader of the church, mga kapatid, ay mayroon pong mas nakatatanda na mga mananampalataya na kung saan, mga kapatid, ito po ay naturalmente, na kung may mga pagkakataon, ikaw ay mas nakababata at ikaw ay nagtuturo po o marahil nangangaral po sa medyo nakatatanda, there is a tendency that these older Christians or believers might look down on you. Yun po basically po yung sinabi po ni Apostol Pablo, that let no man despise or look down upon your youth. Mga kapatid, maybe to some the issue would be his age or his youth. Pero, kung titignan po natin, mga minamahal, ito pong si Timothy, being a young pastor, ay makikita po natin na dapat pong tulungan, ma-mentor, at siya po ay patuloy na lumago at tumibay, mai-prepare, mai-equip. At salamat po sa buhay ng mga kagaya po ni Apostle Paul na in the ministry. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon because there are people like Pastor Manny who actually hold me, led me in the Lord. At pagkatapos po niya ni Pastor Manny po, ni Bishop Orara po, ay of course ang ating pong butihing Bishop De Vega na patuloy pong nagme-mentor po sa amin. And to the many pastors, young pastors of this generation. Nagpapasalamat po kami sapagkat kailangan po naming ma-admonish, mga kapatid. He was admonishing Timothy that in him to be able to earn the respect of those who might actually be looking down upon his youth, mga kapatid, by setting a good example na ito pong mga taong ito would be able to give him the respect that is due him being a servant of the Lord.
Bagamat, hindi po ganoon kadali lamang yon. Ang sinasabi niya po dito is to set an example of His teaching, basically probably His word, yung maaari ay yung kanyang doctrine, yung kanyang pagsasalita, yung kanyang pagtuturo, conversation, may probably mean to be the manner of life, yung kanyang lifestyle, na kung saan mga kapatid, mga minamahal, ay napakalaking bagay because people will really look at us, kung saan tayo po ay nangunguna, tayo po ay nagtuturo, mga kapatid, people will look also into our manner of life or yung tinatawag po nating conversation. And also, yung charity, that the leaders and the servants of the Lord should be the ones who are champions of charity. Dapat tayo po ang nagtuturo ng pagmamahal at pag-ibig. Mga kapatid, napakahirap pong maging leader kung wala pong pag-ibig. Napakahirap pong maging leader na kung saan talagang masasabi natin ay makakayanan natin sa biyaya tulong ng Panginoon sapagkat may pag-ibig tayo sa ating pusong inilalagay ng Diyos sa atin. So in charity, in spirit, sa espiritu mga kapatid ay napakaganda po ng isang lingkod ng Diyos kapag tama ang kanyang espiritu. Napakaganda mga kapatid na ang kanya rin pong ikangay, alam po natin, he is being led by the Holy Spirit, he is being filled by the Holy Spirit, at alam natin mga kapatid na yan ay napakagandang mga patotoo sa atin pong pagmiministeryo at ang paggamit natin sa atin ng Panginoon in faith and even yung kanyang belief and even in purity. In these things, mga kapatid, ay ipinapakita lamang ni Apostol Pablo kay Timothy na, Timothy, yes, you may be young, pero it is not a matter of age. Pag ang pinag-uusapan po natin ay ang paglilingkod sa Panginoon. Whether you are old or whether you are young, pwede po tayong gamitin po ng Panginoon kung magpapagamit lamang po tayo sa Diyos. If we will dedicate our lives to Him, surrender our lives to Him. By the way, mga kapatid, nagsisimula po yan na dapat pong sumampalataya muna tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating pong susundang mga yapak ay ang ating Panginoong Jesus. How can you follow the footsteps of the one that you do not believe? How would you be able to exemplify or to be able to take as a pattern yung pong ginawa ng Panginoong Hesukristo kung di mo po siya sinasampalatayanan? Kaya po mahalaga po that we have to put our faith in Jesus Christ. Na si Hesukristo po ay Diyos na nagkatawang tao at siya po ang ating tagapagligtas. He gave us also a very wonderful example to follow. Kaya nga mga kapatid, having said all these mga kapatid, ay nais ko lamang pong i-share sa inyo ang tatlong bagay na sinabi ni Paul kay Timothy, Timothy, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers. So the question here is, how can a young person, how can a young leader, how can be a servant of the Lord become an example of a believers or of the believers? Mga kapatid, allow me to share with you some thoughts this afternoon. Number one, we can become an example of the believers as we are being taught by the Word of God. Mga kapatid, kailangan po nating maturuan tayo ng salita po ng Panginoon. It speaks of Timothy's faith, na ang sabi nga po mga kapatid ng Biblia ay talagang nakita po at nasumpungan doon po sa mga magulang at maging sa lelang nito pong si Timothy, mga kapatid. Makikita po natin na ang kanyang pananampalataya ay napakatibay sapagkat nakita ito doon sa kanya pong grandmother na si Lois at sa kanyang mother na si Eunice. Ito yung mga taong nag-impluwensya po sa kanya, nagdala sa kanya sa Panginoon. Tanungin ko po kayo, meron po bang nag-akay sa inyo sa Panginoon? Meron po bang nag-share sa inyo ng gospel? Meron bang nagturo sa inyo ng scriptures o ng Bible? O marahil kayo po yung mga kabataan na nagsimula tayo doon sa mga DVBS o kaya naman sa extension classes o maaaring mga kapatid sa mga Sunday schools na kung saan mga kapatid, people have taught us the Word of God. At dyan po tayo magiging example of a believer sapagkat tayo po ay kinakailangang maging taught by the Word. Tayo po ay dapat natuturuan ng salita ng Panginoon. Being teachable is an important quality we as believers should possess. Dapat teachable po tayo. Maganda pong natuturuan tayo sapagkat tama naman mga kapatid. Kung ang buhay Kristiyano nagsisimula po as babes in Christ,
dapat tinuturuan po, kagaya rin ng isang batang tinuturuan natin. Tinitrain natin siya sa maraming mga bagay as the child grows up. Ganon din po ang Kristiyano na natuturuan po sa salita ng Panginoon. Pansinin niyo po ang sabi ni Apostol Pablo doon po sa verse number 13, following yung verse number 12. Sabi niya, till I come, give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Mga kapatid, napakahalaga po na si Timothy ay magpatuloy sa mga bagay na kanyang natututunan. Pag-aralan niya ito, pag-nilay-nilayan ito, pag-bulay-bulayan, and you know what? Napakapalad po natin sa panahon natin ngayon sapagkat salamat po sa mga nauunang mga pastor po na willing po silang mag-mentor, willing po silang magturo. Ano po? Willing po silang gumabay. Willing po sila mga kapatid na kung saan ay patuloy na i-mold ang mga younger generation of preachers and pastors at mga workers and servants of the Lord. Sapagkat ang atin pong ninanais to become also, not only to be conformed to the image of our Lord Jesus Christ, but also to become an example of the believer. So dapat ang isa pong example of the believers is a student of the Word. Dapat tayo po ay natututo po sa salita ng Panginoon. Pangalawang bagay po, to become an example of a believer is not just as being taught in the Word, but as also as being true to the Lord. As being true, yung pagiging totoo natin talaga sa Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po laro. Hindi po ito isang biro. Ito po isang sinserong bagay, napakabigat na responsibility, pero napakasarap na privilege na binigay sa atin ng Panginoon. We are unworthy, we are so undeserving, hindi rin po natin kaya, we are unequipped, but thanks be to God mga kapatid that give us this calling and gave us this calling na tayo po ay tumugon mga minamahal. Kaya dapat tayo din po ay totoo. Kung kanina po, doon po sa as being taught by the Word ay pinapakita po yung faith niya, then tayo naman po as being true to the Lord, it speaks of faithfulness. Kapag tayo po ay tunay sa Panginoon, kaya nga kapag ang isang Kristiyano po talagang totoo sa Panginoon, kahit po mahirap ang situation, nagpapatuloy po yan. Hindi po yan sumusuko, marahil, nadadapa, natutumba, may mga times na nanghihina, pero nagpapatuloy po siya sa Panginoon, sapagkat totoo po siya sa Diyos. Mga kapatid, at yan din po ang sinasabi po at exhortation at encouragement ni Paul kay Timothy. In 2 Timothy, sa kanyang ikalawang liham para po kay Timothy, in chapter 4, verse number 2, sinabi po ni Paul kay Timothy, preach the word, be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Mga kapatid, sapagkat may mga pagkakataon na darating na ang sabi ng Bible, hindi nila i-endure ang sound doctrine, Timothy. May mga pagkakataon na hindi ka pa nga nila pakikinggan, na hindi nila marahil papansinin ang tinuturo mo, pero tuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. And that is an example of a believer. Masarap na ang isang nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos sa kabila ng anumang hirap na kanyang nararanasan, tuloy lang. Yan yung masarap pong sundan. Yan yung masarap pong tularan. At yan po ang isang tunay sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga dun sa 1 Timothy also, chapter number 1, and verse number 11 and 12, ang sabi po ni Paul kay Timothy sa kanyang sulat pa rin, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed unto me. Sabi niya to my trust. And I thank Christ Jesus my Lord. Ang sabi niya dito, who hath enabled me. Alam mo mga kapatid, kung bakit po tayo makapagpapatuloy kahit po may hirap, kung bakit po hindi makakapag-continue pa rin tayo, kung bakit po makakapag-endure tayo sa kabila ng marami natin pong pagdadaanan in the ministry, because there is a Lord who is faithful, who will also enable us. Sabi ni Pablo, for he hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Kapatid, be an example of the believer na magandang nakikita sa atin na kahit na mahirap ang sitwasyon, kahit na marami tayo marahil na problemang hinaharap, tuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Why? Because una, you've been taught by the Word. Pangalawa, because you are true to your Lord. We are true to our Lord Jesus Christ.
Kung kanina, being a student of the Word, dapat ngayon naman be sincere to the Lord. Ito po yung pinapakita po yung sincerity natin sa gawain ng Panginoon na kung saan tayo po'y tinawag. Well, pwede kang maging magaling, pwede kang maging mahusay, but that is only one aspect of the many facets of the ministry. Isa lamang yan. Napakarami pang mga characteristics, attitude, mga kapatid, at marami pang mga bagay na dapat po'y ipuprune tayo ng Diyos upang tayo po ay lalong maging mabunga at maging kagamit-gamit po for His glory and for His honor. Thirdly, mga kapatid, sa sinasabi ni Apostol Pablo that be thou an example of the believer, at ang sabi dito mga kapatid, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity, ay nais ko pong ibahagi sa atin, not just as being taught by the word, not as just being true to the Lord, but as also as being testament to believers. Sana po tayo maging patotoo sa mga mananampalataya. Salamat po sa Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat kagaya nga po ng sinasabi ko, yung mga dati pong members ng MIBC, hindi ko po naabutan when I came first here at MIBC Marikina, ay nakikita ko po sila one by one. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat it speaks of their testimony, their testament, mga kapatid, sa mga kapwa din mananampalataya. Sabi ko, forgive me because kapag may mga kwento in the past, hindi ko siya talaga totally mag-grasp sapagkat hindi ko nakikita yung mga mananampalatayang sinasabi nila. Pero ngayon, kapag nakikita ko na sila, every time na naririnig ko po sila, nakaka-fellowship ko po sila, then the past and the present, mga kapatid, have been totally interlocked. Nandoon po, mga kapatid, yung testament sa mga mananampalataya. Kaya ito naman, it speaks of His form. It speaks of how and who He is, mga kapatid, how He behaves Himself as a believer, how He portrays Himself as a servant of the Lord towards fellow believers, mga kapatid. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verses 15 and 16, meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting, or meaning to say that thy progress, that thy improvement, that thy development may appear to all, makikita ng lahat. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. At ang sabi, for in doing this, sabi dito, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mga kapatid, dito po makikita po natin na ang atin pong ginagawa, ang atin pong patotoo ay nakikita po ng maraming kapatiran. Nakikita po ng mga mananampalataya. Na una po, mga kapatid, we have been taught by the Word. At tayo po ay dapat student of the Word. Tayo din po, mga kapatid, ay true to our Lord. So makikita natin yung sincerity natin sa ating Panginoon, our sincerity to our Lord. At pangatlo, mga kapatid, as being testaments or testimony to believers, ito naman yung as being standard bearer for the Lord. Remember, hiniram ko po yung salitang standard bearer, hindi dahil tayo po ang standard, kundi tayo po ang nagbe-bear nung standard, which is Jesus Christ. Mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, dala-dala natin, bit natin ang atin pong number one at ang pinakadakilang example na meron po sa buhay ng mga mananampalataya. We have our Lord and Savior Jesus Christ to follow His footsteps. Kaya parang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, Timothy, you have to raise the standard na ibinigay sa atin ng Panginoon, na ibinigay din naman sa akin. And so Paul was actually trying to mentor ito pong si Timothy in the faith. So be a standard bearer for the Lord. Salamat sa Panginoon. I am truly unworthy. Tayo po ay unworthy. We can always call that, mga kapatid, and really shout it loud. Pero salamat po, binigyan tayo ng pribilehyo. Salamat at niligtas tayo ng Panginoon. And now, being saved, mga kapatid, tayo po ay gumawa. Tayo po ay ang sabi nga ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, that we should, di ba? Which God hath before ordained that we should walk in them. Mga kapatid, dapat tayo po ang buhay natin nakatalaga na po sa atin pong Panginoon. And truly we are grateful. Truly we are blessed
sapagkat ito pong atin pong mga bagay na tinanggap mula sa Panginoon is to become an example of the believers in word, in conversation, in purity, in charity, in spirit, mga kapatid, in faith, in purity. Makikita po natin na sa biyaya ng Panginoon, may talagang papupurihan natin ang Diyos. Okay? Be a student of the Word. Be taught in the Word. Pangalawa, be true to the Lord. Show your sincerity to the Lord. And thirdly, sabi dito, be a testimony or a testament to believers. Be a standard bearer for the Lord. So be an example of the believer. Mga kapatid, I hope and I pray that this afternoon, this kaunti po nating pagkain po sa salita po ng Panginoon ay gumawa po sa ating mga puso. I pray to God that God will bless our hearts. Again, I thank you because I know, mga kapatid, there will be a lot more blessings this afternoon. We'll be hearing the feasting on the divine verses after this. But I give the glory and thanks be to God sa hapon po na ito. Kaya po, mga minamahal, nais ko pong pasalamatan natin ang Diyos sa atin pong maikling pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Join me as we thank the Lord. Father, thank you. Thank you for your word. Salamat dakilang Diyos sapagkat your word is true, your word is perfect, your word is sure, Panginoon. I hope and I pray, dear God, that you will help all of us. Lord, help me to be an example also of a believer. Help each and every one, Panginoon, of us. Kami pong mga mananampalataya, dakilang Diyos, Lord, please help us to be an example of the believer in word, in conversation, in faith, in charity, in purity. Panginoon Diyos, in spirit, Lord, kami po ay patuloy mong gamitin, dakilang Diyos, upang kami po, Panginoon, ay iyong patuloy na pagpapalain upang maging pagpapala din naman sa iba. Lord, help us this afternoon. Help us to learn from your word. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, patuloy po ang gawain at alam po namin, dakilang Diyos, it is so important for us to pray together that after this, O Lord, idadako po namin sa iyo, idudulog po namin sa iyo ang aming po mga puso. Thank you po sa aming naging pag-aaral ng salita ninyo, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen and amen. Sa mga oras din pong ito, mga kapatid, ay dadako po tayo sa atin pong pangalawang bahagi, which is the prayer part. At binabati ko po si Ma'am Grace Butay. Ma'am Grace, kamusta po kayo dyan? Sina Sander, si Gab, we pray that you are all doing well, that you are all safe, and that you are all getting a lot more healthier each day. So, salamat po sa Panginoon. Patuloy po tayo nagpapasalamat sapagkat napakarami po nating praises also at papuri sa Panginoon na nais po nating ilapit at idudog sa Panginoon. So, ayoko na pong mag-aksaya tayo ng time, mga kapatid. At kung meron po kayong mga prayer requests, kung meron po kayong mga kahilingan po sa panalangin, ipaabot niyo po sa atin sa pamamagitan po ng atin pong live ngayong hapon. At yan po ay atin pong sasimbitlain sa atin pong mga panalangin as well. I would pray, mga kapatid, na tayo po ay i-bless po ng Panginoon. Salamat sa mga pinagaling ng Diyos. Salamat sa mga naging magandang resulta po ng mga swab test. Naging mga negative po ang kanilang mga swab test. Purihin po ang Panginoon because we know ito po ay malaking blessing po sa lahat. Ayan, at may mga humihingi pa po ng mga prayer request para sa kanilang final interview. At yes po, at isasama natin yan, Sister Nika, para po kay Sister Meryl Arandia para sa kanyang final interview. So patuloy po natin din po, kung meron pa po kayo, baka meron po kayong mga prayers, tinugon na po ito ng Panginoon. Ipinalangin po natin at ito po ay maging pagpapala po at papurihan po natin ng Diyos. Let us turn it to praises and thanksgiving to God. At ganoon din, nagpapasalamat din po tayo. Iningatan po yung anak po ni Ate Merly patungo po dun sa Edmonton in Canada for a very long drive. At salamat po at sila po ay nakarating ng payapa at ligtas. So papurihan po natin ang Panginoon as well. So ngayong hapon po na ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa atin pong magiging panalangin at ilapit po natin sa Panginoon ang ating mga puso. Samahan niyo po ako, mga kapatid, as we come to the Lord and pray this afternoon. Dakila naming Diyos, Panginoon, we come to the second part of this ministry, O God, which is to come to you, Lord, in prayer.
Panginoon, marami pong salamat sapagkat Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay at karapat-dapat po naming lapitan at patuloy, Lord, kami po'y dumadalangin at dumudulog po sa iyo. Lord, sa hapon po na ito, una po sa lahat, patuloy po kami, Panginoon, humihingi po ng iyong paglilinis. Kami, Panginoon, ay paging tapatin mo, dakilang Diyos, sa paglapit po namin sa iyo. I pray, dear God, Lord, na kami po'y kahabagan mo, Panginoon. Patuloy mo pong pangunahan din kami, O Diyos, sa amin pong paglapit, sa amin pong mga kahilingan, sa amin pong mga papuri, pasasalamat, at ganun din, Panginoon, sa amin pong mga daing, Panginoon, sa amin pong mga request o pleadings, O God, po sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat. Lord, we praise you this morning sa patuloy na kagalingang binibigay mo po sa Butay family, kina Ma'am Grace, sa kanyang mga anak. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo rin bigyan silang patuloy ng comfort at patuloy, Lord, na agapayanan po sa bawat araw. Salamat din po sapagkat ang Preacher Mitch, Panginoon, ay maayos na po ang kanyang pong kalusugan at ang kanyang kalakasan. Salamat din po dahil pinalakas mo rin po ang Ma'am Nina. Salamat, Lord, sa patuloy mong pag-agapay kay Sister Eunice. Panginoon, maraming rin po salamat sapagkat patuloy na pinalalakas mo po si Dr. at Mrs. Edison Bermas na mga kaibigan po ni na Kuya Jojo at Ate Presi. Panginoon, maraming rin po salamat sa patuloy na iyong pagpapalakas at pagpagaling kay Nanay Norma Castillo. Ganon din po, Panginoon, kay Ate Nori Lachenal, Panginoon, mula po sa kanyang naging stroke, Panginoon Diyos. Bagamat, Lord, we continue to pray nawa po ay maging totally at completely healed na po siya, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy pong pagalingin siya, Panginoon, at palakasin. Panginoon Diyos, sa hapon din pong ito, Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo bilang pasasalamat at papuri sa pagpapagaling mo po kay Pastor Freddy Cunanan. Salamat po. At meron din kay Eloisa Coliera, Panginoon, na patuloy, Panginoong, lumalakas by the day at patuloy mo pong ingatan siya sa kanya pong mga follow-up check-ups. I pray, dear God, Lord, na patuloy mo rin pong bigyan ng provision ng kanilang mga pangangailangan ng bawat isang nagpapagamot. Lord, maraming po salamat sapagkat ang Pastor Ray Kadapan din po ay patuloy mong pinalalakas. We pray, dear God, na nawa po patuloy po siyang magkaroon po ng improvement. Nawa po ay makalabas na po siya ng ICU at maaaring mailagay na po sa isang ordinary room. At siya po'y patuloy na magpagaling at magpalakas. Ganon din, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, salamat po sa pagpapagaling mo po sa father ni Ma'am Jenny Napay Rapista, si Tatay Roger. Panginoon, salamat po. Salamat din po, Lord, sa Almerol family na pinalakas at pinagaling mo, Panginoon, a family of our Blessed Hope Christian Academy. Thank you po, dakilang Diyos. Panginoon, nilapit ko rin po sa iyo, Ama, ang patuloy na kalakasan at patuloy na pagpapagaling palakas mo kay Brother Nick Santos, Panginoon. Salamat po. Salamat din po na ang nanay Nene Mercalesha, Panginoon, ay patuloy mong binibigyan ng kalakasan at kalusugan. Bagamat, Lord, patuloy mo po siyang bigyan pa ng ibayo pang kalakasan, Panginoon, at nawa po yung appetite po niya ay bumalik na rin po, Panginoon. Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo, Lord, ang patuloy pong pasasalamat para po sa mga result po ng swab test na negative. Nagpupuri, Panginoon, sa Corios family. Salamat, Lord, sa kanila pong recovery mula sa karamdaman. Si Sister Luisa, Panginoon, Lord, thank you so much. Salamat, dakilang Diyos, maging kina Sister Lisa Lopez, Panginoon, Lord, maraming salamat at sa kanyang family. Salamat, Lord God, sa patuloy mong pagpapagaling, Panginoong Diyos, sa mga kapatiran. Lord, nagpapasalamat din po ako sa patuloy na pag-igin ng kalusugan ni Ate Luz Sulabo sa lugar po ng Egypt, Panginoon. Patuloy mo po siya, Lord, bigyan ng biyaya pa at kalakasan, naway wisdom also, Panginoon, upang lalong makatulong sa kanya pong mabilis na paggaling, Panginoon. Ganon din po, Lord, maraming salamat po sa blessing niyo po para kay na Preacher Jared Montero at Sister Miriam. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang kanila pong baby na nawa, Panginoon, ay iingatan mo hanggang sa ito po ay mailuwal. I pray, O God, na patuloy niyo pong i-bless po sila, Panginoon Diyos, also. Lord, sa hapon din pong ito, Panginoon, comfort na patuloy po naming panalangin para po sa Angeles family, para po sa pamilya po ni Brother Norberto Angeles, Panginoon. Lord, inilalapit din po namin sa iyo ang De La Cruz family, Panginoon, si Brother John Mark, ay patuloy, Lord, na palakasin mo po siya, Panginoon, at bigyan po sila din ng kalakasan ni na Brother John Paul at ng mga loved ones.
Panginoon, nilalapit ko rin po sa iyo, Lord, ang Gamayo Mejia. Nawa po ay patuloy na kalakasan mo para kay Ate Leslie at maging lalo na po sa kanyang baby, Panginoon Diyos. Lord, I also pray for the Bernardino family. Si Brother Jayush po ay patuloy kong nilalapit sa iyo. Palakasin mo siya, Panginoon, at bigyan po ng biyaya at siya po yung magkapagpatuloy, Panginoon. I pray also, Lord, sa Hara family, Panginoon, sa family po ni na Ma'am Rosie, ni Auntie Rosie, Panginoon, Hara ng The Bride of Christ sa Marikina. Lord, they are so close to us as well, very great co-laborers in the work. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong buhay na binigay kay Ma'am Rosie. At ngayon, Panginoon, comfort po sa family at sa church. Comfort po kina Pastor Mark, ganun din po sa buong family, Panginoon. Lord, patuloy ko pong inilalapit po sa inyo, Lord God, ang patuloy na kagalingan, kalakasan ng may bahay po ni Pastor La Rosa, Panginoon, si Ma'am Bina, na nawa, Panginoon, ay palakasin mo po siya at gamitin mo po ang mga gamot na kanyang iniinom at ganoon din ang ina-administer po sa kanya, o dakilang Diyos. Patuloy ko rin po nilalapit, Panginoon, nawa po ay maging normal ang mga lab result para po kay Ate Liza Kalaykay at kay Kuya Chris. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, ng kalusugan. Lord, I pray for the final interview ni Sister Mary Larandia. Give her the wisdom, Panginoon. I pray, dear God, Lord, na patuloy ko pong gumawa sa kanyang puso. I-lead mo siya, Panginoon, sa iyong perfect na kalooban. Lord, dalahin ko rin po panakina Father Rods at family nawa, Panginoon Diyos, ay gumaling po sila, Panginoon, at makarecover sa kanila pong mga karamdaman. Inilalapit ko po, dakilan Diyos, sa inyo ang patuloy na pagpapalakas mo po, Panginoon, sa kanila at ang biyaya mo, Panginoon. Lord, sa hapon po na ito, nilalapit po namin sa iyo at nagpapasalamat din po kami sa patuloy na pag-igi ni Oscar Santos at salamat din po sa nag-donate ng plasma para po sa kanya. I pray, dear God, Lord, nawa po ay maging mabilis na po ang kanyang recovery, dakilang Diyos. Ganon din po kay Sister Mel Miguel, Panginoon, ng Antipolo, na patuloy, Lord, bigyan mo po ng kagalingan at kalakasan. Si Ma'am Alma Sol Cadena, Panginoon, na may bahay po ni Pastor Nelson, patuloy po namin inilalapit also, Lord, upang pagalingin mo sa kanya pong karamdaman. Salamat po sa kanyang buhay at patuloy na patotoo. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang mother po ni Dean Laos, Panginoon, na patuloy, Lord, na nasa hospital, kalakasan at kalusugan at pagkaloob po sa kanya. Lord, we are praying, dear God, na siya po ay patuloy na magkaroon po ng kagalingan, Panginoon, at kayo po ang mag-provide, O God, sa kanya, dakilang Diyos. Patuloy ko rin pong inilalapit, Panginoon, sa iyo po ang Pastor Alex Celeste, O God, na patuloy po pong bigyan din po ng kalakasan, ng kalusugan, ng kagalingan, Panginoon, mula po sa kanya pong karamdaman. Ganon din, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy naman pong pagaling ng Bordeos family. Lord, patuloy pong blessing at favor niyo po sa aming mga adult, Panginoon, sina Mama Linda, sina Nanay Salvacion, maging sa kanilang kapatid, Panginoon, na si Tita Mary na nasa hospital, Lord. Nawa po'y patuloy mong bigyan ng kalakasan at kagalingan din po, Panginoon. Dalangin po namin na lalo pong mag-improve ang kanyang kalusugan as well. Ganon din, Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang Kuya Carding Orara. Patuloy mo pong bigyan siya ng kalakasan, kalusugan at probisyon sa bawat araw. Patuloy, Lord, ang Sister Shireen sa kanya pong lower back pain ay nawa po patuloy na gumaling at lumakas. Salamat po, Panginoon, kahapon sapagkat si Sister Beulah Raposa, Panginoon, ay nagsasabi, Panginoon, na nagkaroon po ng improvement ang kanya pong pakiramdam. Salamat din po, dakilang Diyos, sapagkat ikaw po nagbibigay ng wisdom at kalakasan. Salamat din po para kay Doc Bob Dahilo, Panginoon, na patuloy din pong nakakatulong kina Ate Nessie, Panginoon, at nakakatulong sa therapy sa mga kapatiran. Salamat, dakilang Diyos, sa patuloy na biyaya niyo po sa amin. Salamat po, Lord, sa mga magagandang supplements, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na ministering pinagkaloob mo rin kina Preacher Anselmo at Brother Ansel. Salamat, Lord God. Salamat po maging kina Doc Aga, dakilang Diyos. Dalayan ko po marami pang maabot po sila. Ganon din po kina Brother Norvie, Panginoon, sa kanyang team, Panginoon, na nasa Romblon. Patuloy mo pong iingatan sila doon at pagpapalain at gamitin din naman, Panginoon, upang makatulong din po sa iba. Lord, patuloy kaming lumalapit sa patuloy na protection mo rin po, Panginoon, para po sa kina Kuya Jojo at Ipresi sa kanila pong lugar na tinitirhan, Panginoon, nawa po'y maging maayos at healthy po ang lahat ng kanila pong mga kapitbahay. Inilalapit ko rin po, Panginoon, ang Nanay Lily Fernandez, O God, sa kanyang nalalapit po na procedure.
na operation. Lord, dalahin ko rin po ang kuya ni Ma'am Kay. Dalahin ko, Lord, ang provision mo po, dakilang Diyos. Dalahin ko po ang patuloy na paghawak mo kay Nanay Lily at kalakasan, Panginoon. Lord, wisdom po sa mga doctors at ganoon din po sa atin ni Ma'am Kay. Patuloy pong pagpalain mo po sila, O God. Nawa po, dakilang Diyos, ay patuloy mo ring palakasin si ate, Panginoon, upang siya po ay magkaroon ng maayos, magandang kalusugan at kalakasan, maging ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo, Lord, ang si Kyle Lawrence Ereno, Panginoon, na meron pong infection sa kanyang dugo. Patuloy, Lord, bigyan mo po siya ng kagalingan at kalakasan as well, na Panginoon, dalahin ko po, ma-address po ito pong infection niya, dakilang Diyos. Ganon din po, patuloy na strength at appetite para kay Nanay Nene Mercalessia, Panginoon. Ganon din, dakilang Diyos, ang prayer po namin ay protection at salvation po ng Monsale family. Panginoon, dalangin po ito, heart's desire at prayer po ni Sister Lynn. I-bless mo rin po ang kanyang puso, Panginoon. Lord, I pray, O God, that all of these things that are happening to us will turn to the salvation of all our loved ones. Panginoon, ganun din po kay Brother Kaloy Rara, protection at kalusugan sa lugar po, Lord, ng Mindanao. Panginoon, inalapit din po namin sa iyo ang Preacher Mendring Edelion, Panginoon, ng kanyang prostate na kalagayan, Lord. Please, Lord, dalahin ko pong bigyan mo siya ng kalakasan at kalusugan. Dalahin ko rin pong gamitin mo siya as he preaches to us, Lord, this coming Sunday. At i-bless mo, Panginoon, ang patuloy na pangangaral ng iyong salita. Ganun din, Lord, si Oscar Santos, Lord, patuloy na recovery ang aming pong panalangin, dakilang Diyos, siya po ay nasa hospital as well. Inilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran pa po namin na may mga karamdaman at nagpapasalamat po muli kami, Panginoon, sapagkat iningatan mo po si Abby na anak ni Ate Merl sa kanyang paglalakbay, dakilang Diyos. Nawa po ay makabalik din po siya doon po kina Ate Merly sa tamang panahon, and I pray, O God, na patuloy mong iingatan ng mga brethren po namin abroad. Patuloy, Lord, nilalapit po namin sa iyo also ang aming pong butihing mayor, ang Mayor Marcy Chodoro. Lord, ganun din po ang aming vice mayor, mga councilors, ang aming pong mga punong lungsod, Panginoon, ganoon din po, mga leaders sa aming city, ang aming pong mga frontliners, O God, ang mga doctors at nurses sa mga hospitals, Lord. Dalahin ko, Panginoon Diyos, ang mga may karamdaman na nasa hospital, O God, as well. Lord, dalangin po namin na nawa po ay patuloy na bumaba na po ang mga cases, Panginoon, ng mga infected po ng COVID. Panginoon, help us. Give us wisdom. Panginoon, we are praying also, Lord, for the herd immunity to be achieved, Lord, in the most earliest time possible, Lord, by your mercy and by your grace. Panginoon, please, tulungan mo po ang mga bawat isa, dakilang Diyos. Inilalapit din po namin, Panginoon, sa iyo ang salvation ng aming mga unsaved loved ones pa, Panginoon, ng mga relatives, friends, classmates, O God, people who are near to us and close to our hearts, O Lord. Nawa, Panginoon, we could share them the saving knowledge and the grace of Jesus Christ, Panginoon. Lord, salamat po. Patuloy niyo rin pong pagpalain ang mga members po ng MIBC Marikina, the brethren, ang mga adults, ang mga young adults, ang mga young professionals, ang mga young people, Panginoon, ganoon din po ang mga kids. Patuloy mo pong i-bless, Panginoon, ang mga ministries po ng church, O God, na ilalapit po namin sa iyo, music ministry, ang aming online ministries, O God, ang aming pong fellowships, ang bawat services at worship service, Panginoon, Wednesday and Sundays. Lord, inilalapit din po namin, Panginoon, sa iyo ang patuloy na ministry for the children ng MIBC for Kids. Tomorrow, Panginoon, nawa po'y patuloy po silang makapagministeryo, O God, sa maraming mga kabataan. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang mga teachers ng Blessed Hope Christian Academy at maging ang Blessed Hope Christian Academy, Lord. Patuloy mo pong i-bless, O Lord, sa nalalapit pong pagtatapos ng school year na ito. Panginoon, dalangin ko rin po, dakilang Diyos, ang amin pong mga teachers at workers, ang amin pong Bishop Fernando de Vega, Panginoon, at ang kanyang buong sambahayan, Lord, nilalapit po namin sa iyo, si Ma'am Maurice at si SM. Lord, patuloy niyo po silang iingatan at pagpapalain. Panginoon, nilalapit ko rin po sa iyo ang Orara family, ang aming Ma'am Susan Orara, at ang kanyang buong mga anak, at ang kanyang mga apo, Panginoon, Lord, dalangin ko po ang patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanila. Ang amin pong mga preachers, O God, at ang mga pastors po, dakilang Diyos, ang Pastor Ariel at ang kanyang family, sina Preacher Pete Maga, Preacher Nelson Trinidad at family, Preacher June Shapno and family, Preacher Renato Orhino and family, Lord, ang Preacher Jabez Orara and family, Preacher Mitch Viernes
and family, O God, Preacher Anselmo Marin and family, ang Preacher Manny Nicolas, Lord, Preacher Mendringi de Leon, Preacher Gary Chua, O loving Father, ganoon din po ang Preacher Junes Bieto at maging ang Corios family at ang Tobera family, Lord, inilalapit po namin sa iyo. Patuloy mong pagpapalain ang bawat isa, dakilang Diyos. Iingatan kaming lahat, Panginoon, ang mga pastors po, Pastor Panizales ng Pasig at ang kanyang family, ang Pastor Laus sa lugar po ng Santa Mesa, ang Pastor Palia sa lugar po ng Malabon, Caloocan, ang Pastor Restidiato sa lugar po ng Malabon, ang Pastor Montero, Panginoon, sa lugar ng Antipolo, Pastor Paraiso sa lugar po ng Burgos. Salamat po sa naging matagumpay also nilang evangelistic night last Sunday. Panginoon, we also pray for the anniversary celebration po ni na Pastor Cornelio Datur at ang MIBC po sa Kawit. Lord, continue to bless Pastor Cornelio at ang buong family at ang church. Patuloy, Lord, silang magpatuloy sa gawain. Ganon din po ang Pastor Ramiro Mil sa lugar ng Isabela, Pastor Ramiro Adona sa lugar ng Cavite, Panginoon, ng Maragondon, ang Pastor Digan sa lugar po, Lord, ng Silangan, Pastor Lumangyaw sa lugar po ng Monterrey. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang mga kapastoran, Lord, ng MIBC, ang mga MIBFC pastors, Panginoon, and churches and families nila, Panginoon Diyos, Lord. Please, i-bless mo pong patuloy ang mga missionaries, O loving Father. Patuloy po namin nilalapit po sa iyo. Ganon din po, Panginoon, we are continuing to pray for the AIM Foundation. Patuloy mo pong i-bless ang Pastor Tim Nolan, ang Pastor John Archie, ang patuloy, Lord, ng mga churches na sumusuporta sa mission field, O God, sa kabila, Panginoon, ng pandemic na ito, Lord. They've always been so faithful. Salamat, dakilang Diyos, sa patuloy nilang puso, Panginoon. And Lord, how we pray, dear God, that we continue, Lord, to evangelize, we continue to preach and to teach Christ. Panginoon, salamat din po sa aming mga frontliners, O God, sina Sister Shireen, sina Brother Rads Igaw, sina Brother Charles Baguno, sina Ma'am Emma Formelosa, BJ, at si Sister Mate Villamil. Panginoon, ganoon din po ang Doc Jem Estanislao, ang Doc Nicolas Salonga, Panginoon, ang Doc Bob Dailo, si Dr. Annie Solomon. Ganoon din po, Panginoon, ang mga nurses pa, O God, na patuloy po naming kasama, dakilang Diyos, sina Ninang Malu, sina Ati Beth Corios, Panginoon, Lord, please continue to bless them. Iingatan niyo po sila, O Panginoon. Dalayan ko pong patuloy, maging Sister Sheena Bacani, si Dr. Lourdes Manukat, ganoon din sina Sister Winnie sa lugar po ng Living Water, O Lord, sa Manila, Lord. Patuloy niyo pong pagpapalain ang bawat isa. We continue, Lord, to pray for all our brethren abroad. Inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang Chua family, ang Cruz family, Panginoon, sina Tita Chat, ganoon din po, Panginoon, sina Brother Timmy, sina Ninang Janet, Panginoon, ang Ate Percy, ang Zapata family, si Brother Chebong, Panginoon, nilapit ko rin po ang nalalapit pong pag-uwi ng Ate Percy, O God, Lord, dalahin ko po na nawa, Panginoon, siya po ay makapagdiretso, Lord, sa lugar po ng Marikina para po sa kanyang quarantine requirements. And Lord, how we pray for your favor na siya po'y patuloy na iingatan safely. Ganon din, Panginoon, ang Tita Aji at ang family, Panginoon. Nilapit ko rin po si Ma'am Elsa Bonzo, O God, ang Miller family sa lugar po, Panginoon, ng Missouri, Panginoon, Lord. Ganon din po ang Pastor Tim Nolan at ang kanyang family, ang Pastor John Archie at ang kanilang mga families, Pastor Shantab and families, ang Gallardo family, Panginoon, sa lugar din po ng US. Sa Canada, sina Brother BJ, Sister Mate, sina Ate Merly at family, Kuya Johnny and family, ganoon din sina Pastor Lino at ang kanyang family, O God, sina Brother Randall at ang kanyang pamilya. Lord, inilalapit din po namin sa iyo ang Kuya Joseph, Ate Jeng at ang kanilang buong family, even ang Orara and Tolentino family. Lord, ganoon din po sina Sister Aubrey at ang kanyang family, O God, sa lugar po ng Canada. Panginoon, nilalapit ko rin po sa iyo, Lord, sina Sister Anne Evilia at Brother David Roberts sa lugar ng Australia, sina Sister Arlene sa lugar po ng Taiwan, at ang Chua family, sina Sister Mina Chua, at ganun din po, Lord, sina Brother Ivan Chua, Panginoon, at ang family. Sa Dubai, sina Sister Terrain, Panginoon, sina Ate Hubing Pascual. Sa Spain, sina Ate Raquel Alig at ang kanyang husband, Panginoon. Sa Saudi Arabia, si Brother Carmelo. At ganun din, Panginoon, iba pang mga brethren doon. Sa Israel, si Ma'am Esther Angeles. Lord, nilalapit ko po sa inyo si Brother Benji na nasa abroad. Ganon din po sa Egypt, Sister Luz Olabo. Sa Japan, Panginoon, sina Sister Mina, Crisostomo, Ishii. Ganon din, Panginoon, sina Brother Irvin Mabiog, si Ma'am Colleen Vargas.
Dalayan ko rin, Panginoon, sa Singapore, sina Brother Gilbert Gesmundo and family, Pastor Sherwin, ganoon din po sina Pastor Cedric, ganoon din po sina Pastor Gan at Pastor John, at ganoon din si Aya Francia, Panginoon. Lord, inilalapit ko rin po, maging si Brother Joshua Formilosa na nasa lugar po ng Singapore. Lord, ganoon din po ang nasa Netherlands, sina Ma'am Shirley, Panginoon, at si Brother Antonio Nicolaas. Sa Germany, sina Sister Feb Barcenas, ang aking pong tita Linda, Panginoon, na nasa Germany, si Tita Tess, Panginoon, si Tita Diana at ang kanilang family, Panginoon, sa lugar po ng Austria. Lord, I also pray, O God, para po sa mga brethren po sa Italy, sina John Mira, ganoon din po sa Kuwait, ang Clemente family, Sister Jane, Brother Ryan. Sa UK, sina Deacon Guard at ang kanyang family, Brother Joey Digan sa Ireland, at ang Pastor Verpan Sakala din, Panginoon, sa UK. Sina Mama Nini Aniko, Panginoon, sa lugar po ng UK, at ganoon din sa US, Panginoon, ang aking mga lola, sina Lola Noming, Lola Paping, Lola Gay, at ang aking pong mga loved ones doon, Panginoon, sa lugar po ng US, in the East Coast. Lord, I continue, Lord, to pray for them. Sina Mama Baby sa lugar po ng West Coast, O God, patuloy niyo pong i-bless, O Lord, at iingatan. Panginoon, nilalapit ko rin po sina Pastor Julian sa Rome, ganoon din sina Pastor Nelson Cadena sa Paris, at ang mga brethren po doon ng mga churches, ganoon din po sa Milan, sina Pastor Genesis, sa lahat po ng mga lugar, Panginoon, na kung saan patuloy niyo pong iingatan at pagpapalain po ang bawat isa. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo, maging sina Kenji at Sister El Nelaine, Panginoon, sa lugar po ng Japan, O God, please, Lord, patuloy mo po silang iingatan doon at pagpapalain. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo, maging ang mga brethren po dito po sa Pilipinas, those who are reporting, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, those who are working from home, O God, Lord, please bless ang mga businesses, ang kanila pong mga trabaho. Panginoon, magbigay kayo ng mga wisdom sa mga brethren kung paano po, Lord, inyong pagpapalain at pagyamanin niyo po ang gawa ng aming mga kamay. Magbigay kayo, Lord, ng wisdom sa aming mga gagawin. Make us good stewards, O Lord, of all the blessings. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na pangailangan po ng church, at patuloy, Lord, ng pangailangan ng mga members, O God, ng bawat family, Lord. Patuloy mo pong i-bless kaming lahat, Panginoon. Muli po, sa hapon po na ito, O God, ay napakasarap ng opportunity at panahon na kami po'y lumapit sa iyo, dumako po, Panginoon, sa iyo. I-bless mo po ang Feasting on the Divine Verses. I-bless mo po ang Hardin ng Panalangin. I-bless mo, Lord, ang mga gawain pa ng online na nangangaral ng salita mo, nagsasama-sama, Panginoon, sa panalangin, ang mga kapasturan, Panginoon, sa kanilang pagmiministeryo, sa mga kawan. Lord, patuloy mo pong bibigyan ng kapangyarihan. And I thank you, Lord, for the opportunity of having to share the word and to join your people in prayer. Lord, we pray for the salvation of the Philippines. We pray, Lord, for our dear countrymen. We pray, Lord, for our leaders, our president, Panginoon, in Malacanang, those who are in Senate, Panginoon, ang aming judiciary, O God, na pinsan pa, Panginoon, ng Preacher Ben Gesmundo, Panginoon, i-bless mo po siya sa leadership. Lord, ganun din po ang mga kapulisan, ang mga armies. Lord, we pray, tulungan mo po kami, Panginoon. Wala na pong iba pang mag-iingat po sa amin. Even po, doon po sa pinaglalaban po ng mga islands, Panginoon, ng Pilipinas at maging ng ibang mga bansa. Oh Lord, how I pray that all of these would come and bring all the glory to you. Panginoon, ikaw lamang po ang siyang magiging protector ng bansang ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanggulan. Panginoon, alam po namin that you are sufficient enough, Lord, for all of us. Panginoon, tulungan mo po kaming patuloy na mananalangin together. Samahan mo kami, dakilang Diyos, patuloy mo kaming kalingain, ipaalala mo sa amin ang mga dapat naming ipanalangin at idako namin, Panginoon, sa iyo. Lord, maraming salamat sa lahat po ng pagpapala mong ipinagkakalob sa amin, ang buhay, ang kalakasan, at maging ang kagalingan at kalunasan. Maraming salamat po. Lord, inilalapit ko rin po na ang mga nagpa-vaccine, Panginoon, dalangin ko po, tulungan mo pong makapag-develop, Lord, ng mga antibodies. You can only do it, O God. It's not the vaccine. You can turn water into wine. You can heal the sick, Panginoon. You can raise the dead. You can always, O God, heal any sickness. You can also bring, Lord, health into our bones, into our marrows, into our muscles, into our bodies. Salamat po sa buhay at kalakasan. Muli po, Panginoon, thank you so much for your word this afternoon, and thank you po for the word of prayer. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you so much.
Isa pong malaking pagpapala po at privilege po sa akin na muli po makapiling ko po kayo, makasama po kayo sa panalangin. God bless everyone. Please do not forget your minimum health protocols. Always social and physical distancing. Try to stay at home as much as you could. If it is very, very important lang, doon lang tayo lalabas talaga. God bless us all. Have a blessed evening. Enjoy the feasting on the divine verses after this. To God be the glory. Good afternoon.